Breaking news po ito mga kababayan. Nako po, nakakakilabot na balita. Grabing pasabog na breaking news po ito. Ang AFP merong pasabog na nakakakilabot. Ano ba ang mga signos na ito? Ano ba ang mga pangitain na ito? Ano ba ang gustong ipahiwatig sa sangkatauhan? Bakit nagkalat ang mga kabaong? At bakit biglang iniiwan ng mga ito? At huwag ka mga kababayan, AFP, dumistansya sa ulat na may grupo ng pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga kurap. Nako mga kababayan, di ba hindi na natutukoy kung sino ang mga sangkot o mga nadadawit at mga mastermind sa issue ng trilyones na ninakaw. So dito mga kababayan, matindi ito. Bakit nagkalat ang mga kabaong? Bakit merong mga grupo na mga militar at mga pulis na gusto nang gamitin ang kanilang batas sa kanilang sariling kamay para singilin ang mga magnanakaw na mga korap dito? Pakinggan po natin ang pahayag po sa DCRH. Ito ay hindi fake news mga kababayan. Gaano katotoo ang balitang sumasabog na ito? Nako, ito pong balita, pakinggan po natin. Nakakagulat po ito mga kababayan. Talagang dito, kikilabutan po kayo dito. Talagang matindi ang pasabog na ito mga kababayan. Pakinggan po natin, bakit nangyayari ang lahat ng ito? Halaka. Grabe na talaga. Ito po, tignan po natin. Sa report mula kay Enyel, ayan na. Eto na lakay, ang Armed Forces of the Philippines dumistansya sa ulat na may grupo ng pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga korap na kongresista. Alamin natin ang detalye mula kay RH52. Bagong Alex Bungkayo Brigade. Alamin natin lakay kung ano yung yung context kasi parang oo nga Siguro frustrated na yung mga iba. Ayan. Wala naman nangyari sa justice system natin Ayan. Yun yung nakakalungkot. Parang mangyari diyan, parang mga vigilantes na yan, Sister L. Ayan. Parang nalalagay na tuloy sa kamay yung batas na Di sila magtanda o kami na lang. Ganun ba? Ayan. RH52, Edniel Parosa. Mga kababayan ko. Lakay at Sister L, mararatiling kalmado ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang sagot kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla sa report na may ilang militar at pulis umano ang nagpaplanong magsagawa ng mala-vigilante killings sa mga korap na mambabatas. Batay kasi sa impormasyon ng isang kolumnista at kalat sa social media, may grupo raw ng mga uniformado, pulis at sundalo ang nagpapalak na magtumba ng mga kongresista upang maging aral daw sa iba. Anya, balik na naman kasi ang dating gawing pangungutong ng mga kongresista sa mga kontraktor ng Department of Public Works and Highways. Nakita nyo mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginagawang pangungutong. Hindi po sila nagtitigil-tigil sa kanilang mga gawain. Bakit hindi po titigil ang kanilang ginagawa? Bagkus, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginagawang pagnanakaw. May nag-iimbestiga, tuloy-tuloy naman ang pagnanakaw ng mga ito. Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Kasi nga, talagang wala ng hustisya. Kung sino po ang mga nagsasabi ng katotohanan. Alam nyo ba nung unang panahon mga kababayan, meron na din ganitong kasaysayan. Kung kilala nyo po si Daniel, na isa pong alagad ng Panginoon, na sa isang panahon po, naging mataas. Nagkaroon po ng posisyon sa gobyerno. Ito ay kanang kamay ng si Haring Daniel. Ang ginawa kay Daniel, ginawang taga-pangulo. Isang leader sa 200 na gobernador ng kaharian. Anong ginawa mga kababayan? Pinagkatiwalaan ng hari. Pero ginawan siya ng masama.
ginawa ng kwento para siya ay pasamahin. So ang ginawa kay Daniel, sinulsulan yung hari, mga kababayan. Ginawa ng kwento. Gumawa sila ng batas para pigilan si Daniel sa kanyang ginagawa. Bawal sambahin ang sino mang Panginoon maliban kay Haring Darius. So dito, mga kababayan, para siraan nila si Daniel, ito ang kanilang ginawa. Dapat si Haring Darius lang ang sasambahin. So anong ginawa? Si Daniel, binuksan yung kurtina sa harapan ng kaharian ni Haring Darius. Yung kanyang nasa baba, yung 4 yata yun ng kanyang mga na sumira sa kanya, nanalangin ng 3 beses mula umaga, tanghali hanggang gabi si Daniel. Dahil si Daniel nung panahon na yan, isang propeta, isang alagad ng Panginoon. So siniraan siya. So sinumbong pa Haring Darius. Si Daniel, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang panalangin sa kanyang Diyos. Itapon na natin sa yungib ng mga leon. O anong nangyari? Si Daniel, hindi kinain ng leon, hindi nilapa. Ang nilapa yung mga satanas, mga Hestas Barabas. Parang nangyari kay Marcoleta. Dahil si Marcoleta matuwid, pinakulong. Ginawa ng kaso, inaresto. Ganyan din ang ginagawa nung unang panahon kay Daniel. O eto pa, ituloy natin ang pasabog na ito. Bakit? Nagkakaroon ng mga kabaong. Naku po, mga kababayan ko, nakakagulat po itong pasabog na ito. Pero sa Camp Aguinaldo, karandigan ng AFP na kailangan pang i-validate ang naturang ulat na nagmula sa kolumnistang si Ginoong Montulfo. Muling iginiit ni Colonel Padilla na profesional at nakatuon lamang sa kanilang tungkulin ang kasong daluhan sa ngayon. Yan natin. Before we believe, we should verify. So ganun po sa Armed Forces of the Philippines, no, hindi po dapat sapat po sa atin yung sabi-sabi. Facts first before conclusions. Kaya po sa ating mga kababayan, no, hinihikayat po natin ang publiko na maging responsable po tayo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at umasa po tayo sa mga official at credible sources. Ayan mga kababayan, paano kung totoo pala ito? Mga kababayan ko, ang mga kumakalat na ito, na meron na talagang mga vigilante na tatapos sa mga ginagawang kaanimalan, kabalasubasan na pagnanakaw ng mga nanunungkulan. Nakita nyo naman mga kababayan, ang nangyayari. Bumaliktad na yung mga ilang miyembro ng mga sundalong Marines na sinasabi nila hanggang huling hininga, sila ay hindi babaliktad at ilalaban ang katotohanan. Masabi lang, matukoy lang ang mastermind. Pero anong ginawa ng 4 na miyembro ng Marines? Bumaliktad na daw di umano mga kababayan. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi nila yung unang salaysay nila na isinulat nila sa kanilang papel ay yun daw ay walang katotohanan. Ang katotohanan daw yun yung ngayon, yung sinasabi nila. Pero ano ang makikita natin? Ano yung bumabagabag sa ating isipan? Nung sila ay nagsasabi nung unang salaysay, sila ay hindi nakamaskara. Sila ay nagpakita ng buong tapang kung ano ang kanilang mga itsura. Pangit man o pogi, pinakita ang muka. May bukbuk man ang mga muka o wala, pinakita. Kahit pango pa yung ilong nila, pinakita. Pero ngayon, yung sinasabi ng mga Marine na ito, yung 4, bumaliktad. Ano ang ibig sabihin nito mga kababayan? Sila daw ay bumabaliktad dahil sinabi nila si Marcoleta daw, si Mike Defensor at si Attorney Baligod pinangakuan daw ng malalaking halaga para magsabi ng hindi katotohanan. O nakita nyo po mga kababayan?
Ano ba ang totoo? Ano ba ang sinasabi nilang katotohanan? Marines is always a Marines. Ano nangyari? Di ba ganyan din ang ginawa sa mga senador? Pag hindi ka babaliktad, kakasuhan ka. Pag hindi ka sumanib sa kanila, ipapakulong ka. Ganyan din ang ginawa kay Senador Marcoleta. Ganyan ang ginawa kay Hestas Barabas. JIL. Judas is Lord. Anong ginawa ni Judas is Lord? Ayun, kumabilang bakod sa doon sa sa Bendalo. Ano ba ang ibig sabihin nito mga kababayan? Ganyan din ang ginawa sa mga Marines. So ngayon, itong mga nagagalit na miyembro ng kapulisan at ng ating pambansang pulisya, sila ay nagsasawa na at meron ng balibalita talaga na sila ay gagawa na ng paraan para itumba yung mga kurakot, mga kurap. Naku po mga kababayan ko, matindi tong balitang ito. Napakatindi. Bakit kaya mga kababayan? Tignan nyo po mga kababayan ulitin po natin. Batay sa inisyal na impormasyon na kumakalat sa social media, may isang grupo raw ng military at polis na pawang matitino ang nagsabing itutumba nila ang ilang kongresista at maglalagay ng karatula. Huwag tularan sa aking kaswapangan. Nakita nyo mga kababayan, merong mga miyembro ng kapulisan at mga kasundaluhan nagagawa na ng paraan para singilin ang mga kurakot. Sila daw ay magpapatumba ng mga kongresista na kurakot. Na tila ito ay ihahalin tulad sa isang grupo ng Alex Bungkayod Brigade na isinasabit nila sa pader, sinasabit nila sa poste na huwag akong tularan, isa akong kurakot. Nako mga kababayan, ano ang ibig sabihin nito? Tila masamang pangitain ba ito sa mga kurakot? O sige, mangurap pa kayo. Ito man ay totoo o hindi. Paano kung totoo pala ito? Sige, nakaw more. Sige, nakaw pa, bulsa pa more. Kailan kayo magbabago? Pag isinabit na kayo sa poste, pag sinabit na kayo sa hanger, pag nakita na kayo sa sako o sa itim na plastic bag na may nakasulat na pangalan, Hestas Barabas, huwag tularan, isa akong congressman. O di nayari kayo. O kailan ba nauna ang pagsisisi? Kailan ba nagsisi nung una? Di ba laging sa huli? O kailan ka magsisisi? Pag nakita ka na nakasabit, buhay man o wala ng buhay, paano pag buhay ka? Mas maganda kung buhay ka. Kasi nga, maaari ka pang magbago. Paano kung ginawan ka ng masama? Kung totoo man yung sinasabi ng balitang ito, na mayroon talagang mga kapulisan at mga sundalo na nagagalit na at sawang-sawa na sa nangyayari. Dahil po, ang nangyayari ngayon, nag-iimbestiga. Imbes na flood control issue, tukuyin ang mga mastermind, ipahuli ang mga totoong nagnakaw. Bakit yung mga matitino na mga politiko, gaya ni Marcoleta, na nag-iimbestiga lang naman, pero siya ang inaresto, pinakulong, at siya ang nandun sa kulungan? Bakit, Kuya Eddie? Bakit ganito? Puro racket-racket na lang ginagawa ng mga ito. Kaya dito sa balitang ito, talagang legit na legit. Dahil galing mismo sa DCRH. O ituloy pa natin, nakakakilabot po ito. Gaya ng mga sinabi ng mga Marines, yung apat ay bumaliktad na. Bakit mga kababayan? Tinakot nga ito. Tinakot din yung pamilya, binayaran din. Yan ang sinasabi ng mga komento. Bakit nung una, kitang-kita yung mga mukha nyo? Talagang taas noo. Na sinasabi nyong mga Marines kayo. Hanggang dulo ng walang hanggan, lalaban. Dahil kami ay mga Marines, mga maskulado, walang kinakatakutan, para lang sa bayan.
Pero anong nangyari? Naka-naka. Kahapon lang ang tatapang nyo. Bakit ngayon bumaliktad kayo? Sasabihin nyo, yung salaysay namin nung nakaraan, kasama namin si Marcoleta at Mike Defensor Santiago at Attorney Baligod, ay yun ay kasinungalingan dahil may katumbas at kapalit na malaking halaga? O nasa ng konsensya nyo? Diba ganyan din ang ginawa sa mga senador? Pinabaliktad. Gaya kay Cayetano, anong ginawa? Tinatakot, ginigipit, ginagawan ng kung ano-anong kaso. Mapatigil lang ang bunganga ni Cayetano. O sa nakita nyo, ang daming mga sangkot sa flood control. Iniisa-isa na nila. O wala ba kayo napapansin? Si Pastor Kibuloy, hiniling na ng bansang Amerika na extradite papuntang Amerika. Doon na ikukulong at lilitisin. O nakita nyo, si Bato, pinasabog, nahuli na daw. Bali-balita, nasa dahig na daw, hindi lang sinasabi. Ngayon, kumakalat pa yung mga kabaong. O pakinggan natin yung kabaong dito, mga kababayan. Bakit may mga kabaong dito? O eto, bakit may mga nakikita sa mga kalye, sa Makati, sa Quezon City at Caloocan? Bakit may mga kabaong na kumakalat at nagbabiral sa social media? Halaka, bakit nangyayari ang lahat ng ito? Ano ang mga pangitain na gustong ipahiwatig, gustong ipakita at iparamdam sa taong bayan? Ano na ang nangyayari sa Pilipinas? Naku po mga kababayan, pakinggan po natin ang balitang ito. Galing din ito sa DCRH kay Katunying. Bakit may mga kabaong dito? Kabaong na puti, iniwan sa Boy Scout Circle to Tomas Morato sa Quezon City. Halaka. Bakit may kabaong dyan Bakit sa gitna ng Boy Scout Circle sa Morato? Nako. RH5, Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, nabulaga ang mga motoristang dumaraan sa Boy Scout Circle sa panulukan ng Tomas Morato, Timog Avenue dahil sa kabaong na iniwanan sa kalsada. O nakita nyo mga kababayan, nabulagta ang mga tao, nagulantang, nagulat, tumayo. Ang buhok sa kilikili, yung kalbo nagkabuhok sa takot. Bakit? May mga kabaong na iniiwan sa mga public place gaya ng dyan sa Tomas Morato sa Quezon City. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin na ipapahiwatig sa taong bayan? Naku po. Ito nangyari kaninang alas 2:30 ng madaling araw. Ayon sa CCTV operator ng Barangay South Triangle na si Ligaya Bagunas, may isang concerned citizen na tumawag sa barangay dahil sa nakitang puting kabaong na may mga bulaklak ka. Agad namang ipinagbigay alam ng barangay sa Kamuning Police Station 10 na nakakakop sa lugar na rumisponde at siyang nagtanggal na sa puting kabaong. Walang laman. Walang laman. Walang laman itong kabaong na ito, pero Paano yung parang may picture, parang may litrato ng tao? ayan yung dalawang individual, hindi kilalang larawan yan ng dalawang individual Oo. na inilagay dyan sa may kabaong mismo na may kasamang banner na tela, may logo pa ng komunista at yung nakasulat, kung makikita ninyo dyan na Jerry Anthony, Oo. yung nakasulat na Chinese Communist Party Greedy. Yan yung nakasulat. Kasama na yung larawan ng dalawang hindi kilalang individual. O nakita nyo mga kababayan? Tila isang pasabog na ito na inililihis yung issue para may mapag-usapan, para hindi pag-usapan yung issue ng flood control. Napapansin nyo po mga kababayan? Para kalimutan yung nangyaring pagnanakaw. Nako po, nako. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Ito ba ay ginagawa lang nila para kalimutan ng flood control? Halaka. Yari na ang nagluto ng pusit. Itong natagpuang kabaong na puti na Jerry Anthony dito sa bahagi ng Tomas Morato ay pang-apat sa kinalat na kabaong kaninang madaling araw sa ilang mga lugar. O isipin nyo, 4 daw na kabaong ang kinalat sa buong Metro Manila. Ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito mga kababayan?
Bakit nila ginagawa ito? Yung una, may mga kapulisan, may mga miyembro ng AFP na nagsasabi na gusto nang magtumba ng mga kurakot at mga congressman na nakaw ng nakaw. Dahil tuloy-tuloy pa daw ang pagbubulsa ng pera ng buwis ng bayan dito. At ngayon naman mga kabaong, tila sequence ang nangyayari. Ano ang ibig sabihin nito mga kababayan? Ano kaya ang gustong ipahiwatig sa ating sangkatauhan? Nako mga kababayan, maraming nagsasabi ito daw ay ginagawa lang nila para may pag-usapan. Para mawala na yung nangyayaring pag-iimbestiga ng mga nakawan sa pera ng bayan. 'Di ba? Nakita nyo po. Si Kibuloy, pinasabog. Dadalhin na sa Amerika. Si Marcoleta. O, tignan nyo po ito mga kababayan. Meron tayong babasahin dito. Marines, bumaliktad. Tignan natin. Ano ba ang sinasabi dito? Bakit sila ay bumaliktad na? Nako po mga kababayan ko. Nakakagulat itong balitang ito. Bakit bumaliktad na ang mga Marines? Nako po mga kababayan. Ano na ang ginagawa nila? Ba't bumabaliktad na sila? Eto mga kababayan ko. Brave 18 bumaliktad na. Kinalulungkot ang pagbaliktad ng 4 na kasamahan. Nakakalungkot. Bakit bumigay kayo? Hindi lang ang prinsipyo ninyo ang binenta ninyo, pati mga mamamayan na Pilipino na naniniwala at sumusuporta sa Brave 18. Nasilaw kayo sa pera na binigay nila. Wala kayong paninindigan. Ilan sa nagpakilalang dating mga bodyguard ni dating Pangulong gustong bawiin ang kanilang salaysay. Tila sa TV, alaka. Grabe. Babawiin daw ang kanilang mga salaysay. Halaka, anong nangyari na mga kababayan ko? Ito na ang matindi. Napakatindi Kuya Eddie. Halaka. Kung patas ang pagbabalita ninyo, ipakita ang muka ng 4. Nako po mga kababayan ko. Nung una, proud na proud silang ipakita ang kanilang mga muka. Pero ngayon, nakatakip ang kanilang mga muka. Kayo ba'y naniniwala? Baka naman ito ay peking mga marino. Para lang sabihin na bumaliktad sila. Nako po, mga kababayan ko. O, tignan natin mga kababayan na. Tuloy pa natin ang pasabog na ito. Dito sa Metro Manila, gaya ng sa lungsod ng Caloocan, lungsod ng Manila at maging sa Chinese Embassy sa lungsod ng Makati. Ako si Bob Gonzales, DJ Ray Chula sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan mga kababayan ko. O eto, ipakita natin. Meron tayong ipapakita dito mga kababayan. Ito ikagugulat nyo ang pasabog na ito. Tignan nyo po ha. Ito, tignan nyo po mga kababayan ko ha. Ipakita lang natin ito. Ito, check po ninyo ha. May papakita tayo. Yung Pinoy, tignan nga natin. Si Jesus Duque, may pasabog ito eh. Check natin ha. May pasabog ito. Sa mga Pilipino. Hoy, magandang umaga! Uy, 4 sa 18 ex-Marines ang nagsasabing ang kanilang salaysay ay kasinungalingan at binabawi na nila ito. Pinangakuan di umano daw sila ng malaking pera ni Balingod pero dahil hindi nangyari at gusto nilang matahimik na buhay, ayaw na nila na mga kaso kaya kumuha sila ng abogado, gumawa ng salaysay at pasinungalingan yung kanilang unang testimonya. O isipin nyo mga kababayan, sinasabi ng 4 na Marines na miyembro ng 18 Marines na nagsasabi nun
na talagang ipinagtanggol sila ni Marcoleta at ni Mike Defensor Santiago at ni Atty. Baligod. Pero ngayon, ang nangyayari, ang sistema, bumaliktad na raw yung apot. At sinasabi nila, pinangakuan daw sila ng malaking pera ni Marcoleta, ni Atty. Baligod at ni Mike Defensor sa para magaganda daw ang kanilang buhay. Pero nakita nyo po, dati hindi nakamaskara pero ngayon nakamaskara yung 4 na Marines na bumabaliktad. O nakita nyo ang kaibahan? Nung nagsasabi ng totoo, hindi nakatakip ang muka. Pero ngayon nagsasabi na sila daw ay totoo, nakamaskara na. Nasaan ang hustisya dito? Sa tingin nyo, bobo ang mga Pilipino? Sa tingin nyo, ang mga Pilipino pinanganak kahapon, hindi nakakaintindi. Harap-harapan po tayong binubudol at ginagawang tanga ng mga magnanakaw ngayon, mga kababayan. Talagang pinipilit nilang burahin sa ating mga alaala, sa ating mga isipan, ang nangyari kahapon. Kahit pa magkaapo na ako, hindi yan mabubura sa aming isipan. Yung mga next na generation, hindi natin titigilan ito. Imumulat natin sa mga anak natin hanggang sa kaapu-apuhan natin na merong nangyaring pagnanakaw ng trilyones sa kaban ng bayan. So dito, tignan nyo po. O yung una nilang salaysay. O, di ba? Ganun lang kadali. Dati, ipaglalaban ang tama. Ipaglalaban natin yung tama. Walang makakapigil. Tapos, ngayon, hindi tama ang pinaglalaban namin noon. Kasinungalingan ang sinabi namin noon. Di ba? O ngayon, lalo akong naniniwala na yung una nilang sinabi ay tama. Ayun mga kababayan, totoo yun. Ba't mo sasabihin nung una ang tapang-tapang nyo? Kami ay mga Marines, matatapang kami. Lahat ng sinasabi namin totoo para sa bayan. Kami nagising na kasi yung mga pera na kinukuha namin kayo yung panganakaw pala. Kami ay totoo, walang maskara. Nagmumura pa, PI kayo, mga kupal kayo, gumaganon pa kayo. Ito na ang totoo. Para sa bayan, para sa anak namin, paglalaban namin ang katotohanan ito, mumulat natin na merong nagnakaw ng trilyones. Pero ngayon, binabawi namin, ito na ang totoo. Ano ba talaga? Pagsasasampaling kayo ni Jesus Duque. Ano yung kala nyo sa amin? Mga bobot, mga tanga, mga inutil, mga illiterate, mga bulag at mga pipi. Hestas Barabas kayo, nanggigigilan naman si The Wonders Dahil hinabol talaga sila para bumaliktad. Hindi naman tayo maniniwala na out of their own volition, babaliktad sila or out of their own volition, mag-re-recant ng kanilang testimony o yung kanilang salaysay. Hindi naman siguro. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. And things that are happening now during ito sa Marcos administration, lalo na lately na pati nga mga senador, di ba? Tinatakot na kakasuhan pag hindi bumaligtad. Ayan pa kaya? Totoo yan mga kababayan. Mga senador nga, tinatakot bumabaliktad Kayo pa kaya? Di ba? Yung mga senador, meron na silang pera. Meron na silang kakayanan para ipagtanggol yung sarili nila. Kayo pa kaya? O ngayon, nakakatawa kayo. Sinong maniniwala sa inyo? Di ba nga bangag lang, mga tangalista lang, mga 20 pesos na bigas lang at pinangakuan ng raket-raket? Mga Hestas Barabas. Nako po. Wag kami. Diba? Ay nako. Wag kami talaga. Hindi kami naniniwala sa mga pautot ninyo. Yung unan yung sinabi, yun ang tama. At yun ang dapat imbestigahan. Dahil pag yun ay nagkaroon ng corroboration ng ibang ebidensya, tapos ang laban. Talagang konektado sa Malacanang yung malaking nakawan. Sayang ang bayot! Halabira. Kita nyo.
Anong nakikita nyo? Connected sa palasyo. Connected sa Malacanang. Kasi nga, ayaw nilang matumbok yung mastermind. Pilit nilang inililihis yung daan para puntahan yung mastermind. Talagang gumagalaw ang kanyang galamay. O nakita nyo, pati si Jesus Duque hindi naniniwala sa inyo. Saan naman kayo kumukuha ng kapal ng mukha nyo? Diba? Ha? Diba, mga kababayan? Ha? Ano? Ha? Diba? Ginagawa tayong mga bobo at mga animal na mga ito, mga kababayan, para ilisi lang tunay na nangyari. Ano ang akala nyo sa amin? Mga bobo? Estas balabas, balasubas. Yan ang sabi ni Cornic ng San Juan. Okay, yan ang sabi ni Ma'am Mirna Aura. Ano ang akala nyo sa amin, mga bulag? Mga walang pinag-aralan, hindi nakakaintindi. Sabi naman ni Gaspar Beltran ng Cebu, ano nga akala nyo sa amin? Mga hestas barabas kayo. Kayong mga Marines, ba't kayo bumaliktad? Magkano ang sinampal sa pagbumuka nyo? Dating tatapang nyo. Bit-bit pa mga tangke, di basukan nyo. Anong nangyari? Kami ang totoo. Naka-naka, bumaliktad. Tell it to the Marines. Sabi ni Ma'am Imelda Facon, nako, tinakot na naman yan. Sabi ni JJ, nako, wag kami. Sabi ni Ma'am Luke Isip ng England, nako, wag kami. Sawang-sawa na kami sa ginagawa nyo. Hestas, barabas kayo. Diba? Ano pa? Mga kababayan ko, shoutout sa inyong lahat. Ito si The Wonders Philippines, kay Namusga. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Tignan nyo si Marcoleta kinulong, nag-iimbestiga lang. Parang si Daniel, ginawa ng masama dahil sa kanyang katangian na katalinuhan na pinagkaloob ng Panginoon. Siniraan, ginawa ng kung ano-anong paninira, ipinakain sa leon. Anong nangyari sa mga nagsumbong kay Daniel para siraan? Sila ang nilapas si Daniel. Hindi man lang nagasgasan, hindi man lang nagkaroon ng galos nung inilaglag sa yungib ng mga leon. O nakita nyo? Ang ginawa kay Marcoleta, parang si Daniel. Nung panahon na yon, kay Haring Darius, may mga alagad na rin ng Panginoong Diyos na iniluluklok sa mataas sa posisyon sa gobyerno para pagkatiwalaan dahil sa sila ay matino. Kaya na musga, this is The Wonders Philippines. I-like at i-share ang video ito hanggang kumalat, hanggang makita ng kababayan natin ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi binabalita ito. Tayo lang po at sa DCRH. At sa Net25, may pasabog na rin dito. Okay po? Mabuhay po.